Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagna. Welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay August 17, 2025. At ang topic po natin ngayong araw ay Purity of the Church. Bakit kailangan natin ng holiness? And yung scripture po natin ngayong araw is Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. And yung concept po na purity of Christ is the purity of Christ is not merely about external order, but about the inward holiness of its people. Sanctification is God's work of making His people more like Christ, cleansing them from sin and setting them apart from His purposes. The church remains pure when its members continually grow in holiness through the Spirit's power, rejecting sin and pursuing righteousness. This purity is both a gift of grace and a daily responsibility of every believers. And yung sabi po dito sa ating scripture na Ephesians chapter 25 verse 27, "Husband, love your wives, and Christ loved the church and gave him up from her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, any such thing, that she might be holy and without blemishes." And yung sabi po dito sa Tagalog naman is, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihahandog niya ng kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. And yung sabi po din sa ating sa teaching number 1 is God purifies the church for Jesus Christ. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos talaga is purifies niya talaga yung church para po sa ating Panginoong Hesus Kristo. And teaching number 2, God purifies the church for eternal fellowship. Sabi naman po dito na sabi nga po na yung church is habang nag-grow yung mga members niya, ito talaga ay patuloy na aandar or magiging grow sa holiness and magkakaroon ng spirit power na aalisin yung sin and mapupurso talaga yung righteousness na yung ating Panginoong Diyos is purifies talaga niya yung church para sa eternal fellowship. And teaching number 3, God purifies the church with word transformation. Sabi naman po dito na yung ating Panginoong Diyos is purify niya po yung church, tayo po mga member doon, na kapag tayo ay naging righteousness na and yung word is talagang matatransform sa pinakamagandang bahagi dahil tayo ay hindi na nagkakasala pa. And application number 1, identify what pollutes our body before God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na kilalanin natin or alamin natin na kung ano yung nagpaparami talaga doon sa mga body bago yung ating Panginoong Diyos. And application number 2, immerse yourself in God's word and presence. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na i-immerse natin yung sarili natin na tayo ay nandun tayo sa God's word na ayun yung pre-represent natin sa life natin. And application number 3, influenced by the world by being salt and light. Sabi po dito na tayo po ay maging influence ng mundo na nakikita sa atin yung ating Panginoong Diyos na tayo yung being salt and light dito sa mundo na to. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.